Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na? Panahon ng Kwaresma. Sinasabi sa mga opinyon, truth when one who says it is in power. Out of it, even critic and evidence doesn't matter. Noon, kapanalig, sa kabila ng kasinungalingan, anuman ang sasabihin ng dating Pangulong Duterte ay katotohanan. Hinahanga natin siya at ng mga botanteng Pilipino. Sinusunod natin anuman ang kanyang mga iniutos. Sinasabi nga ng news consultant ng Radio Veritas, Duterte is lucky. He was once in power. Now truth is fast catching up with Duterte. Kapanalig, alam mo ba, 30,000 kaluluwa, opo, 3,000 ghost souls ang nananangis at humihingi ng katarungan. Sa tala ng Human Rights Watch, umabot po sa 30,000 mga Pilipino ang napatay sa madugong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. At alam po natin, 99% ng 30,000 yan ay mga dukha. Nakakapangilabot kapanalig, sa loob lamang ng 6 na taong panunungkulan, 30,000 katao ang pinatay. Tinalo nito ang 2 dekadang rehimen ng dating Pangulong Marcos Sr. na kung saan sa datos ng Amnesty International, 70,000 katao ang nakulong. 34,000 dito ay biktima ng torture. 3,200 ang nasawi, habang libo-libo naman ang nawawala. Ang malagim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay patuloy na ipinagyayabang ng dating Pangulo. Walang nakikitang pagsisisi o remorse sa kanya. No? Meron tayong culture of impunity. Walang accountable. Pero kapanalig, wala nang kapangyarihan ang dating Pangulong Duterte. Hindi na ito nakaligtas sa sinasabing long arm of the law. Hindi na siya na ipagtatanggol ng kanyang mga kaalyado sa Senado at maging sa Kamara at maging ng kanyang mga abogado at mga kakampi. Hindi pa nakabababa sa eroplanong sinasakyan ay ginakip na ang dating Pangulong Duterte ng mga ahente ng Interpol o International Criminal Police Organization. Sa bisa po ng warrant of arrest na nilagdaan ng International Criminal Court o ng ICC ng The Hague na siyang may hawak sa kasong crime against humanity laban sa dating Pangulo dahil nga sa madugo nitong giyera sa iligal na droga. Si dating Pangulong Duterte ay dinala sa The Hague, Netherlands, na kung saan dilitisin ng ICC, opo, ang kanyang kasong crime against humanity. Mananahimik na kaya ang mga kaluluwa ng nasawi sa kampanya kontra iligal na droga? Makakamit na kaya nila ang katarungan sa pag-aaresto sa ating dating Pangulong Duterte? Sikat na naman tayo sa buong mundo. Tayong mga Pilipino ang pinag-uusapan ng social media, ng mainstream media. Kaya kapanalig, ipinagdiriwang ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma. Ito ang tamang panahon para kay dating Pangulong Duterte na isabuhay ang tunay na diwa ng Kwaresma sa kulungan ng ICC sa The Hague, Netherlands. Kapanalig, ito ay panahon ng pagdarasal, pag-ayuno, humingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa sa Diyos at kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Sa pamamagitan nito, maalis ang tinik at gumagambala sa kanyang budhi na libo-libong kaluluwa na nasawi sa war on drugs ng dating presidente. Kaya kapanalig, nadakip at lilitisin na sa ICC ang ating dating Pangulong Duterte. At sabi nga nila, paano naman ang mga chief implementer ng war on drugs na kapwa kasama nila at ngayon ay nasa Senado? Mahuhulog din kaya sila sa kamay ng batas? O kaya muli naman sila mahalal sa pagkasenador sa darating na mga midterm elections sa Mayo 12. Kaya kapanalig bilang Katolikong Kristiyano, itinuturo
at ipinasasabuhay sa atin ang katuruan ng ating Panginoong Hesus na pahalagahan ng buhay na kanyang inialay ang sarili sa sanlibutan. Inihayag nga sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the divine image, He created him. Male and female, He created them. At sa Salmo 139, for you formed my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. At wag po natin kalilimutan ang hamon ng 10 utos. Huwag kang papatay. You shall not kill. Kaya kapanalig, naway ipagdasal po natin ang katarungan para sa 30,000 kaluluwa na napaslang noong war on drugs. Ang sigaw lang naman natin ay katarungan para sa kanila, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga naulilang mga anak. Katarungan na nanggagaling sa ating Diyos na makatarungan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.